matagal na nating naririnig yung issue ng di umano'y paggamit ng illegal na droga even before. Kung gusto nilang i-trace pa, isa sa mga maingay din na nagsasabi nito si Percy Lapid, yung pinaslang na Percy Lapid. Nagsa-surface ngayon yung mga videos niya na nagki-criticize dahil paggamit daw ng white powdery substance. Si Senador Nicky Cositeng. Ito ang pinaka-recent ngayon si Kathy Binag. Tapos yung video na lumabas na authenticate pa ni Maharlika 2 beses. No, pinaka-recent yung sa US na authenticate with the document at handa ring magdepensa. So kumbaga, sapat na itong mga ano na ito. Tsaka meron pa yung hindi pabago-bagong mga polisiya. So magko-question ka talaga. So lihitimo itong panawagan ngayon ng taong bayan hinggil dito sa pagpapadrug test. And remember, di ba, kung i-equate natin ang drug use to a serious illness, kasi health consideration yan eh. Health concern ang addiction. And in fact, is equated with a serious illness. Kasi ang addiction, hindi ko mo tumigil ka, ibig sabihin you're cured. Because an addiction can be forever. Parang alcoholism. You're always going to be an alcoholic. You're always going to be an addict. Tinuturuan ka lang kung paano mo i-manage yung mga desires na to and overcome it. Because it's already there. It's in your brain. So, ang tanong dito is, how will it affect the decisions of somebody in high office? And in fact, the highest office. So, dun sa ating saligang batas, in case of serious illness, kailangan mag-report ang gabinete sa taong bayan. Ngayon, walang mechanism. Hindi yan subject to hindi required ang impeachment in cases of that. So, ang tingin ko dyan is this might go to the courts. Pagka hindi sila nakinig, hindi transparent ang gabinete, we may have grounds to take it to the Supreme Court. Ano yung mechanism? Kasi silent din sa ligang batas kung paano ma-enforce yung transparency requirement dito pagdating sa clamor ng taong bayan with regard to disclosure of the public health, of the health of the highest leader in the land. So, para sa akin, the president should make a political decision. Political ito nananawagan ng taong bayan, he ignores it at his own risk, di ba? Kasi ikaw presidente ka, but you're also a political figure. You're also the head of your party. You're also trying to get people to vote for your people. Meron kang mga gusto na meron kang mga kumbaga, you lead people, you lead your party, you transact with other parties. So you're a political animal. Your decision on whether or not dito gagawa ka ng na magpapadrug test ka is for your political survival. Whether we subject it dun sa Korte Suprema para may compulsion, para sa akin secondary yan. The president, if he wants to be a new leader and if he wants to maintain his standing as kumbaga supposedly one of the most influential politicians in the country, kailangan he has to deal squarely with this issue. Magpa-drug test na siya. And how can he ignore it when there's so many people who are willing to take it? Kasi 'di ba karapatan nating malaman talaga yung estado, pero ito yung kaibahan ni PRRD kasi napaka-vocal niya, to the point na kung ano yung mga sakit niya, yung iniinda niya, pinapaliwanag talaga niya, 'di ba? Kaya nga kinuha ni Marcos Jr. yung sagot niya nung tinanong siya na gumagamit ba siya, ang sabi niya fentanyl. Which is open naman talaga si PRRD ukol doon. Ang tanong para sa kanya, hindi naman kay PRRD. Deflection yan So that's why nga kahit itong mga kongresista natin, hindi ba deflection yung ginagawa nila? Parang pinalalabas nila na wala naman daw silang objection pagdating dun sa panukalang batas ni Kong Tulong, pero sana magpapakita siya. Sana ganito. Ano yun? Ad hominem. Ina-attack nila yung tao na gumawa ng panukalang batas. Nagpaparinig sila. Parang pinalalabas nila na parating absent itong si Kong, parating dito parating itong no-show. Inaano nila. But does that say anything about dun sa bill? Wala. Deflection nga, yung taong ina-attack ad hominem, which is the weakest
argument. In fact, it's not even logical. Sabi nga dito ni Lani Coronel, kahit kami OFW, dumaan kami sa drug test. Yan. Diba? Nakakahiya naman. Kung leader ka, tapos hindi magpapadrug test yung leader, pero i-require mo dun sa mga, sa mga tao mo. Tsaka, diba, meron na ring history. Paano magpapa-drug test yan? ultimong denial man lang nga, wala Totoo yan. So, isa pa yan. Pero diba, attorney, meron mga history naman ng mga leader, kahit sa ibang bansa, like kagaya ni Obama, inamin niya na naging user din siya. At ginamit niya yun na pang motivate sa mga kabataan, may reforma, yung ganito, ganyan. Ang ating dating Pangulong GMA, nagsabi nga siya, I am sorry, kasi nga, inamin niya yung kanyang pagkakamali. Pwede rin naman sigurong gawin niya yun ng presidente kung talagang gumamit siya at tumigil siya. Pero ang problema, kung nagpapatuloy. Kaya nga So, kasi nakikita nila yung trap sa totoo lang. If he says, dati akong gumagamit, pero hindi na ngayon. Yung hindi na ngayon, pwede natin i-require. Ay talaga, hindi na ngayon, pa-drug test po kayo. Ganun din. Wala siyang kawala dito That's why yung option nila, yung pinaka-strategy lang na pwede nilang gawin is to keep quiet. Ang problema, may transparency requirement nga ang ating saligang batas. Also, kahit tayo, ordinaryong mamamayan, makikita mo. Kung yung leader, iwas ng iwas, pero iba yung standard para sa ordinaryong mamamayan, hindi ba mariresent mo yun? Hindi ba masasama ang loob mo? Marami na ngang kwento tungkol dun sa pagka-elitista nila Marami na, lalo na with Cathy Binag, yung ine-explain niya, yung kinikwento niya. Unang na lang talaga, i-drawing niya yung buong lifestyle nitong mga to Yung elitism, yung sobrang yaman nila, yung lack of accountability para sa actions nila, yung feeling nila na above the law, yung and even yung mga shenanigans nila, the way they act when they're together. Parang ang picture malinaw. They feel they're above the law. They feel na iba ang rules pagdating sa kanila. Ang feeling nila is parang royalty ba? May rules para dun sa sa ating mga hampas lupa, iba yung rules para sa kanila. So if they continue doing this, ini-ignore nila yung mga panawagan na ganito, one way or another pagbabayaran nila to Pero di ba, attorney, kung gusto talaga nila nalabanan yung kritiko nila, di ba mas mabisa ito kung naniniwala silang mali yung mga kritisismo at mga paninira lang yan? Di ba mas madali na, halimbawa, magpa-take ako ng drug test, ganito, ganyan, televised, talagang yung pagkuha ng specimen hanggang pagpunta dun sa equipment, paglabas ng ilalabas, yan, mga sinungaling talaga yung mga kritiko. Di ba mas mabisa yun na sandata, laban dun sa mga kritiko, pero bakit hindi nila ginagamit itong ganitong pamamaraan? Yan yung tanong din. Ang feeling ko dito is, the only logical conclusion to that is talagang meron silang iniiwasan. So, kung anong iniiwasan yan, we are not clear, Pero, people will think the worst. Ganun talaga. Uulitin ko, babalik at babalik yun dun sa dati. Kaming mga ordinaryong mamamayan, kaliwat kanan, nire-require tayo ng kung ano-ano. Tama. Bakit ang presidente, diba? Uy, makisama ka naman. Ikaw ang Pangulo. Ikaw po yung pinaka mataas na opisyal, hindi ka exempt. Kailangan ipakita niya na he is one of us. Kaso nga ito yung sakit nila. Hindi nila feeling na kasama nila tayo. It's always been elitism. Anong sinabi ni VP Inday? We have always been outsiders. Outsiders kami noon sa gabinete. Outsider siya. Nung siya na lang yung naiwan dun sa gabinete. Iba talaga sila. Kumbaga, and this is the opportunity. Ito, may binibigay na sa kanila. Ito, bukas na bukas. Isang pagkakataon na ipakita nila na hindi siya elitista, itong Pangulo natin. Na hindi niya feeling na exempt siya. Pero, they're not taking it. And so, wala tayong choice. We will really think the worst. Ang sabi naman dito ng netizen, baka nagda-drug test na, inaantay lang na mag-negative para bago sila mag-drug test na public. Nagda-drug kailan ba yung araw ng kagitingan?
Kailan nangyari yun? Oo. So, masyadong malapit, di ba? Kung hiniintay nila yung drying out period, kaya nga hair follicle kasi mahaba yung record. Mm. So, ilang buwan yan. Hindi ko alam kung ano yung rate of growth na kasi it could vary between individuals, no? Pero there is a way to determine based on an average rate of growth kung kailan yung use na yon. Kaya hair follicle po ginagamit because it's a longer period. Yung ordinary na drug test usually test you for a 24-hour period, 24 to 48-hour period. So, mahirap. Kaya talaga